Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli ay magsalo-salo sa kanyang pong mga salita. Salamat po sa buhay na ating pong magagamit muli sa Panginoon. Ano po? Yan, ating pong buklat ang ating mga Biblia sa Luke chapter 7 verse 36 to 50. Luke chapter 7 verse 36 to 50. Kung niyo pong nakita na, tayo po ay tumayo sa pagbasa po ng kanyang salita. Sabi po dito, at ipinapananmanhik sa kanya ng isa ng mga Pariseyo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseyo na naupo sa dulang. 37. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng engkwento. 38. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatamis, ay pinagsimulan niyang dinidig ng mga luha ang kanyang mga paa. At ang mga ito ay kinuskos ng buhok ng kanyang ulo at tinahagkan ang kanyang mga paa. At pinahihira ng kwento. Nang makita nga ito ng Pariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya ay makasalanan. At sumagot si Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang siya'y walang maibayad ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? 43. Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na iyong ipinapatawad niya ng lalong malaki, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkakatol mo. 44. Paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi ako pinahiran ng langis ng aking ulo, datapwat pinahiran niya ng kwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya'y umiibig ng malaki, datapwat sa ipinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa kanyang babae, ipinapatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nangako sa dulang ng pagkain ay nagsisipagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya at yumaon kang payapa. Yan, salamat po sa pagbasa ng kanyang salita. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong what true faith produces. Tayo po muna ay manalangin. Tayo po ito tayo po tumagit. Salamat Panginoon sa iyong pong pribilehiyo na muli ay kami po ay makakapagsalo-salo sa iyong pong mga salita. At tunay nawa sa aming pong gagawin ito, nawa ay iyong presensya, karunungan ng gagaling sa itong Espiritu ang siyang gumawa Panginoon sa aming pong buhay. At nawa Panginoon, ako pong magsasalita ay inyo pong ilagay sa iyong pong nagikuran. At nawa ang iyong pong mga salita ang may mahayag Panginoon. At patuloy na tumulong at magbigay ng kalakasan espiritual sa mga mananampalataya sa amin po Panginoon. Salamat Panginoon, purihin ka, pasalamatan ng banal na pangalan. Isang matalakang namin sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa pagbasa. Yan. Sa ating pong pagsisimula mga kapatid, bilang isa pong mananampalataya ay maaari po tayong ilintulad sa isang puno. Bakit natin nasabi? Sapagkat kung nalalaman natin ang isang puno, kung ano ang bunga niyo, kung alam natin ang uri ng puno na yun. Ano po? Sabi po ng Panginoon, kung atin po titingnan sa Matthew 7 verse 20. Matthew 7 verse 20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay nakakilala niyo sila. Ano po? At gayon din po tayo bilang isang mananampalataya. O na nagsasabing mananampalataya. Tayo po ay meron din namang pagpapakilanlan bilang isang mananampalataya. Ano po? Sa ating pong pag-aaral ay atin pong bibigyang pansin
ang bunga na dapat ay makita sa atin. Ano po? At kung kung dito po sa ating binasa, hindi po pagbibigay linaw lamang po, hindi po siya yung si Mary of Bethany na sinasabi doon sa John 12 na nagpahid din ng ikwento. Hindi po siya yun. Ano po? Siya po ay isang makasalanan at nasa bahay po siya ng isang Pariseo. Ano po? At makikita po natin dito, ang kaganapan po dito ay isa pong Pariseo, ano po, inibitahan ng Panginoong Jesus na kumain sa dulang, ano po, doon ang magapunan, at isang babae na nalaman niya na ang Panginoon ay kumakain sa kasama ng Pariseo, ay pinuntahan niya agad na may daladala, ano po, alabastro, at na tumatangis at pinagsimulan niyang diligin gamit ang kanyang mga luha ang paa ng Panginoon at kinuskos ng kanyang buhok at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinahiran ng kwento. At doon nga po sa tagpong iyon ay nagkaroon ng pagbubulong-bulungan ng isang Pariseo ito. Sabi ng Pariseo, ang taong ito kung isang propeta ay nakikilala ng Panginoon ang babae nito na makasalanan, sabi ng Pariseo, at nakita ng Jesus na siya ay nagbubulong-bulungan, ay sinabi niya, talinghaga yata ito ay yung pautang, yung may pautang sa 41 at 42 na kung sino mas dakila o kung sino ang ipinatawad ng malaki, limang denaryo yung utang ni limang daang denaryo, yung utang ng isa ay 50, kapwa sila pinagtawad ng kinautangan nila. At sinabi ng Panginoon kay Simon na Pariseo ay sino ang pinapatawad ng malaki. At sinabi niya, matuwid ang sinabi niya yung pinatawad ng malaki. At sinabi niya sa kanya, sabi ng Panginoon, matuwid ang pagkakataon mo. At doon, pinakita ulit ng Panginoon yung ginawa ng Pariseo ng babaeng makasalanan at yung hindi niya ginawa na yung hindi ginawa ng Pariseo. Po. At sinabi doon sa 48, pinatawad ang iyong mga kasalanan, sabi doon sa babae. At yung mga kasalo ay nagbulong-bulungan din na sinabi, sino nagpapatawad ng mga kasalanan? Sino ito na tao na nagpapatawad ng kasalanan? Sinabi niya sa babae ay niligtas ka na yung pananampalataya. Yun po yung kaganapan doon sa pangyayari iyon. Ano po? At ating po titingnan nga, sa ating pong pag-aaral ay ano po dapat ang makitang bunga na dapat ay sa atin? Ano po? Bilang isang mananampalataya. Ang unang pong nakita dito sa verse 44, yung ating pong binasa, na sinabi, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito, pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na upal sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Makikita po natin dito yung bunga ng kanyang pananampalataya. True faith produces humility to the Lord. Ano po? At alin po titignan, paano niya in-express ito? Ano po? Yung kanyang pagpapababa sa kanyang sarili. She expressed it through serving Him. Ano po? Kanya pong in-express ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Ano po? Makikita natin dito na ibinigay niya yung agwento na napakamahal. At siya'y lumuhod at pinaglingkuran niya ito. At makikita natin, ganun yung epekto ng pananampalataya dun sa babaeng ito. Ano po? At na kung saan nakita niya ang Panginoon, hindi man lamang niya kinausap, nung nakita niya ang Panginoon, nagsalita man lamang sa Panginoon, kundi anong ginawa niya, siya'y lumuhod at pinaglingkuran siya nito. Ano po? At makikita po natin, bakit nagawa ito ng babae? At yun po yung pangalawa, she expressed it of how she saw the Lord in her life. Paano nakita ng babae ito ang Panginoon? Yung kataas ng pagtingin, yung napakataas ng pagtingin niya, ano po, sa Panginoon. Ano po, pagpapakita na ganoon lamang yung kataasan ng pagtingin ng babae ito sa Panginoon, kaya ang way na kanyang ginawa ay naglingkod siya. Ano po? At nawa sa atin kung bilang isang mananampalataya, ay makita sa atin yung bunga noon. Ano po? Na tayo ay naglilingkod, ano po, at may pagtaas ng pagtingin natin sa Panginoon. At
Kung ating titingnan, kabaliktaran po yung dun sa lalaking ito, sa pariseyong ito, kung paano niya nakita ang Panginoon. Kung mapapaisip tayo, siya may authority sa bahay na yun dahil kanyang bahay yun eh. Siya yung nag-imbita lamang sa Panginoon. Makikita natin, bisita ko lang naman kayo. Sabi ng pariseo, kunyari lamang po, bahay ko naman ito, bakit ko gagawin? Kita paglilingkuran? Bisita ko lang naman kayo. Buti nga in-invite ko pa kayo. Yun yung tingin, yun yung maaaring tingin ng pariseo sa Panginoon. At makikita natin dito sa 39 and 40, yung ipinakita doon yung tingin ng pariseo sa Panginoon. Sabi sa 39, nang makita nga ito ng pariseo sa kanyang naganyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito kung siya isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya humihipo na siya'y makasalanan. 40 at sumagot niya, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Makikita natin dito yung una, nakita niya sa Panginoon, isang propeta lamang. At yung pangalawa ay guro. Papapakita na gano'n lamang kaliit yung tingin ng pariseo ito sa Panginoon. At kung ating titingnan sa pariseo ito ay napakalaki ng tingin niya sa kanya sarili. Dahil kung ating titingnan sa Bible, ang mga pariseo talaga ay mapag-ibabaw. At gano'n na lamang yung tingin niya sa Panginoon. Tayo po ba na nagsasabing mananampalataya ay kagaya ng babae ito? Na gano'n na lamang ang pagtingin niya sa Panginoon? O kagaya lamang din tayo ng isang pariseo ito? Sana po hindi po makita sa atin yung gano'n po mga bagay. At makita sa atin yung kung paano natin tinitingnan ng Panginoon at kung paano natin siya pinaglilingkuran. Alam niyo po ba kung saan nagsisimula ang humility? Kung nakikita mo ang kataasan ng Panginoon sa buhay mo. At yun po dapat ang bunga na dapat ay makita sa atin. Na atin siyang pinaglilingkuran. At makita natin na mataas ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ito. At sa pangalawa pong puntos, through faith, sa verse 44 and 47, sabi po dito, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinustos sa kanyang buhok. 45, hindi mo ako binigyan ng halik. Daro pa siya buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ibento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinapatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umiibig na malaki. Datapwat sa ipagpapatawad ng kaunti ay kaunti ang pag-ibig. Ano pong makikita natin pa? True faith produces sacrifice offering to the Lord. Makikita natin dito, hindi lamang po niya nakita sa babaeng ito na siya ay naglingkod sa hindi lamang siya naglingkod, hindi lamang ganun na lamang yung pagtingin niya sa Panginoon, ay ibinigay din niya po sa Panginoon yung mga bagay na meron siya. At makikita natin dito sa pangunang sub-point ay she gave her life to the Lord. Kung paano hindi mo maibibigay yung mga bagay na meron ka kung hindi mo muna na ibibigay ang sarili. At nawa sa atin po ay makita po yung mga bagay na yun. Hindi lamang po ang naging bunga ng kanyang pananampalataya ay pagpakumbaba. Kundi naihandog po niya sa Panginoon ang napakamahal na kwento. Pati yung kanyang purit, na kung ating titingnan, kanyang hinalikan yung paa ng Panginoon. At kung makikita po natin, yun po yung pinakamaraming parte ng tao na kung saan yun yung ating pinang-aapakan sa lupa. At kung ano kayang pinuntahan pa ng Panginoon bago siya pumarito? Bago siya pumunta doon sa bahay ng pariseo. Maaari siya dumaan sa mga putik. And yet, pero hinahalikan pa rin ng babae ito sapagkat naibigay niya ang kanyang munang sarili. Dahil niya nagawa ito. At gaya po at tunay
tunay po bilang isang mananampalataya, bagamat alam niya sa kanyang sarili, na yung kanyang na napakamahal na bagay o kompresyon, katungkulan na naabot niya sa kanyang buhay na meron siya. Kung naibigay niya ang kanyang sarili, ay makikita niya ang mali ito. At pag tumingin siya sa Panginoon, ay gayon lamang yung malaki, gaano kalaki yung Panginoon. Gayon din po sana sa ating bilang isang mananampalataya, na lahat ng mga bagay ay hindi maliit, ay maliit upang hindi ibigay o yandog sa Panginoon. Kagaya ng Macedonian Church sa 2 Corinthians. Kung ating makikita yung kanilang background, sila ay salat, namumuhay, sila ay walang-wala, pero yet nakapagbigay pa rin siya. Kaya, bakit kaya siya nakapagbigay? Dahil sa 2 Corinthians chapter 8, kung ating titingnan doon, 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 5, at ito ay hindi ayon sa amin inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Makikita po natin, ibinigay nila muna yung kanilang sarili para sa Panginoon. Kung bakit nila nagagawa yun, ibigay nila muna ang kanilang sarili. Gagaya ng babae nito, na kung saan ibinigay niya muna ang kanyang sarili sa Panginoon. Inihandog niya muna ang kanyang sarili para sa Panginoon. At naibigay niya din yung mga bagay na meron siya. At tunay po na bagamat sa atin bilang isang mananampalataya ay hindi po madali ang magbigay. Pag tayo ay nandoon na sa kasalatan. Pag tayo ay nandoon na sa tagpo na kung saan ay tayo wala nang maibigay. Ngunit kung maibigay mo ang iyong sarili para sa Panginoon, ay maibibigay mo din yun. May maibibigay ka para sa Panginoon. At hindi lamang po yung naibigay niya ang kanyang buhay. Sabi sa verse 44 and 46, 44 and 46, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Dadapat din niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, dadapat siya buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto sa paghalik sa aking mga paa. 46, hindi mo pinahiran na ng isang aking ulo, dahil pinahiran niya ng kwento ang aking mga paa. Makikita po natin dito, ibinigay po niya yung kanyang tinatangkilik, possession to the Lord. At kung maibigay mo man ang iyong sarili, may bibigay mo din ang mga bagay na meron ka. Na kagaya ng babae ito, na ibinigay niya yung mamahaling na kwento para sa Panginoon. At kung tayo ay may pananampalataya na nagbubunga ng tunay, ay may bibigay po natin yung lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Dahil gano'n na lamang natin nakikita ang Panginoon, na gano'n na lamang kataas. At kagaya po ni Apostol Paul, nung nakakilala siya sa Panginoon, nakita sa mga bagay na mayroon siya? Sabi po sa Pilipos chapter 3 verse 4, bagamat ako'y magpagkakatiwala sa laman, kung ang iba ay nagkakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako na tinuli sa ikawalang araw, sa lahi na mula sa angkan ng Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa utusan ng Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugitan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Makikita po natin doon na inari niyang kalugihan, inari niyang marumi lamang sa kanyang harapan yung mga bagay na meron siya. Kaya niya naiwan ito. Kaya niya naibigay ito para sa Panginoon. At hindi lamang po paglaki ng tingin mo sa Panginoon ay pagbaba na yung sarili.
Ano po? Kundi paglaki ng tingin mo sa Panginoon, sa pagbaba ng tingin mo sa mga bagay na meron ka. Ano po? Kaya tanong po sa ating mga kapatid, huwag na tayo magturo o magtipikan sa isa't isa. Atin ang tanongin ng ating mga sarili, ano ang naibigay mo para sa Panginoon? At ano ang kaya mong ibigay para sa Panginoon? Si David din po, kung saan siya ay makikita natin, yung kanyang buhay ay ginugol niya sa paglilingkod para sa Panginoon. Iniligtas niya ang bayang Israel sa mga Pilisteo. Ano po? Kay Goliath. Ano po? Marami siya nagawa. And yet, sabi niya sa Psalms 116. Psalms 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Sabi po dito, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kabutihan sa akin? Ano po? May tanong pa rin siya sa Panginoon. May tanong pa rin siya sa kanyang sarili. Ano may bibigay ko para sa Panginoon? Ano? Kung ating titingnan natin sarili, sino ba tayo? Ano? Tayo pinulot lamang ng Panginoon. And yet, anong naibigay mo na para sa Panginoon? Sana naibigay mo na ang lahat ng mga bagay na meron ka, kagaya ng babaeng ito. Ano po? At sana may tanong ka sa iyong sarili. Ano po? Gaya ni David. Ano po? Sana po sa ating buhay na patuloy na binibigay ng Panginoon, isa pong pribilehiyo na tayo nakakapaglingkod pa para sa Panginoon. Kaya kung bakit tayo nandito, nag-aaral, ano po, ng kanyang mga salita, ay para hindi lamang dumami ang alam, hindi lamang para masabi lamang na tayo ay nag-aaral ng Biblia, kundi upang ibigay natin ang kanyang buhay, ang ating buhay, dahil sa Panginoon, dahil sa kadakilang kagalingan ng pagkakilala sa Panginoon. Ano po? At pangatlo pong puntos sa verse 38 and 44 and 44. At nakatayo sa likuran ng kanyang mga paa na tumatangis at pinagsimulan niyang dinidig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ito ay kinuskos ng buhok ng kanyang ulo at tinagkan ng kanyang mga paa at pinahira ng igwento. 44. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakita mo baga babae ito, pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa, lalapat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Ano po makikita natin dito? True faith produces unworthiness to the Lord. Ano po? Sino ba yung babae ito? Ano? Kung bakit niya nakita ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Sabi po sa kung titingnan, siya po ay isang makasalanan. Ano po? Siya ay makasalanan. Hindi po natin, bagamat hindi natin alam po ng specific na kasalanan yun. Pero nakita niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat dahil siya ay makasalanan. Ano po? At din po tayo bilang isang mananampalataya. Ano po? Natunay na kung tayo yung bunga ng ating pananampalataya, nakikita natin ang sarili natin na hindi tayo karapat-dapat sa paglilingkod na ating ginagawa para sa Panginoon. Sino ba tayo? Tayo ay anak ng Diablo. Ano? Tayo ay marumi lamang sa kanyang harapan. Ano? Tayo pinulot lamang ng Panginoon. Hindi pa nga natin ang kadiliman kaysa sa liwanag. Ano? Ngunit salamat sa Panginoon. Ano? Kung bakit tayo nandito? Dahil ng Panginoon. Dahil sa kanyang kaligtasan na ginawa sa atin. Ano po? At doon tayo nagkakaroon ng realization na kung saan ay napakalaki ng pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? At yun po yung nakita ng babaeng ito. Ano po? At yun yung bunga ng pananampalataya sa kanya. Na nakita ng kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Kaya nakita ng babaeng ito kung gaano nakita niya. Ano po? Kung kaya ating nakita sa babaeng ito, kung gaano niya nakita ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat maglingkod sa Panginoon. Doon sa pag-iyak ng babae, makikita pa lamang natin yung sincere na puso na maglingkod sa Panginoon. Nakita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat, ngunit nagawa niya itong paglilingkod na ito sapagkat nakita din niya na karapat-dapat lamang paglingkuran ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano po?
Kung paano mo nakikilala na may ng Panginoon, doon mo nakikilala. Doon mo makikita kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Ano po? Na nag-uudyok sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa paglilingkod na ginagawa mo. Ano po? At makikita mo na isang napakalaking pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. At hindi lamang po yun yung nakita ng babae ito na siya makasalanan. At nakita din po niya sa verse 44-46. Hindi mo ako binigyan ng halik at tumingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakita mo ba ang babae ito, pumasok ko sa bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig, na sa aking mga paa, dahil pa dinilig niya ang aking mga paa, ang kanyang mga luha, kinuskos ng kanyang buhok, hindi mo ako binigyan ng halik, dahil pa siya buhat nang ako'y pumasok, ay hindi yung ito ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo, dahil pa pinahiran niya ng kwento ang aking mga paa. Ano po makikita natin? Ano nakita ng babaeng ito? She saw the greatest privilege that given to her. Ano po? Makikita natin yung napakalaking pribileyo, napakadaki ng pribileyo na maglingkod sa Panginoon. Sino ba ang Panginoon? At sino ang babaeng ito? Ang Panginoon ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ano? Siya yung makapangyarihang Diyos na lumalang sa atin. Ano po? Sino babaeng ito? Siya yung makasalanan. Siya ay hindi karapat-dapat maglingkod. Ano? And yet, ano po? Dahil niya nagawa ito, ay dahil nakita niya yung pribileyo na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano po? Saka lamang po natin mararanasan yung pagiging humble once na malaman mo na hindi ka karapat-dapat sa napakalaking pribileyo o grace na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kaya mga minamahal, ang paglilingkod mo ba para sa Panginoon ay nakakakitaan na hindi ka karapat-dapat sa paglilingkod po. Nagaya ng babaeng ito. Napakalaki ng Panginoon po. At napakadaki ng pribileyo na binigay sa atin niya. Ano po? Sana huwag na natin i-take for granted pa. Kahit sa pagbabasa lamang ng salita ng Diyos, hindi ka karapat-dapat. And yet, salamat sa Panginoon na minarapat-dapat ka niya. Salamat sa Panginoong Jesus na siya nagligtas sa iyo, na siya nagbigay sa iyo ng bagong buhay, na siya nagbigay sa iyo ng pribilehiyong ito na ibinigay niya sa iyo. Po. Kagaya po ng isang missionary na si David Livingstone. Sa kanyang ministry, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang naranasan yung kanyang patotoo sa kanyang buhay. And then sabi niya sa kanyang sarili, I never made a sacrifice. Kaya po tayo dito naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo nagsasakripisyo. Hindi ito paghihirap. Hindi ito pagsasakripisyo para sa Panginoon. Ito isang napakalaking pribileyo. Kaya huwag natin sayangin ang pribileyo ito, mga kapatid, mga minamahal, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa kanyang pribileyo na ibinigay sa atin na tayo binigyan ng kaligtasan. Doon nagsisimula yun, yung kaligtasan. Sa kaligtasan nagsisimula yun. Kung bakit ka makapaglingkod, kung bakit ka makikita mo yung pribileyo dahil na kaligtasan na ibinigay sa iyo. Yun yung source, kung bakit ka makakapaglingkod sa Panginoon. Dahil na nakikita mo yung kaligtasan na ginawa niya sa iyo. Ano po? Gaya ng babaeng ito, nakaranas ng kaligtasan. Ano po? Na siya ay nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Na pinatawad ang kanyang mga kasalanan. At tayo po, bilang isang mananampalataya, tayo pinatawad ng ating mga kasalanan. Tayo niligtas na. Tayo iligtas na, tayo meron ng buhay na walang hanggan. At ang hamon po sa ating mga kapatid, ano na kaya mo na ibigay para sa Panginoon niya? Ano po? Ano ang kaya mo na, ano na ibigay mo na para sa Panginoon? Ano po? Tunay na ang bunga ng pananampalataya ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Ano po? Na nakikita natin, na tayo naglilingkod sa Kanya, na ating siya, na ni-express natin ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya,
na-express natin ito sa kung paano natin nakikita ang Panginoon sa ating buhay, kagaya ng babae, makasalanan, tayo ay nakakapagbigay para sa Panginoon. Naibibigay muna natin ang ating buhay, ating sarili, bago natin maibigay ang buhay, ang ating mga tinatangkilik. At nakikita natin ang sarili na hindi karapat-dapat, dahil tayo makasalanan, dahil tayo ay marumi sa kanyang harapan, and yet, nakikita din natin yung napakatakinang pribilehiyo na binigay sa atin. Kaya mga kapatid, nakita natin na tayo unworthy sa ating sarili. Sa ating ginagawa para sa Panginoon. At tayo minarapat-dapat naman ng Panginoon. At ang hamon sa bawat isa, nagbubunga ba ang ating pananampalatayang ito? Nakikita ba sa atin ito? Meron ka bang goal para sa Panginoon na kaya mong ibigay para sa Kanya? O nag-aalinlangan ka para rin bang ibigay ito? Nakikita ba natin na isang napakatakinang pribilehiyo kung maglingkod sa Kanya? Naranasan mo ba ang naranasan ng babae? O kagaya ka lamang na para sa iyo ito? Naranasan ng babae na kung paano niya nakita ang kataasan ng Panginoon sa kanyang buhay. At ang nasagot po ay nasa atin. Ang ating pag-aaral ay pinagaman ng po what true faith produces. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pong mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pribilehiyo na tunay kung bakit kami hindi dito ay dahil kayo po ang marapat-dapat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong pong ginawa dun sa babae at sa amin din po, na kung kami mananampalataya sa iyo ay kami po ay makakaroon ng katiyakan na kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay naglilingkod na sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita namin at maranasan namin yung naranasan ng babaeng ito na kung paano nakita ang Panginoon sa kanyang buhay. At nawa, Panginoon, sa aming journey as servant mo, Panginoon, ay patuloy kaming magtapat, patuloy kaming sumunod, Panginoon, sa iyo. At patuloy na maibigay namin ang aming sarili, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kayo pong kumilos sa bawat isa at kayo pong siyang gumawa. Salamat, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan yung banal na pangalan. Ito po isang madalawang namin sa dakila pangalan ng Panginoon Jesus.